Ang kasaysayan ng komersyal na abyasyon ay puno ng mga pangalan na isang araw ay kasing kahulugan ng prestihyo at sa susunod ay naglaho. Pan Am, ang airline na nag-imbento ng mga paglalakbay na transatlantiko, ay nalugi noong 1991. TWA, isa pang alamat, ay naglaho noong 2001. Kamakailan lamang, ang Flybe, ang pinakamahalagang panrehiyong airline sa Europa, ay gumuho noong 2020. Ang industriya ng himpapawid ay isang malupit na negosyo kung saan ang mga margin ay napakakitid na anumang krisis, anumang masamang pamamahala, anumang pagbabago sa presyo ng gasolina ay maaaring maging nakamamatay. Sa 2026, mayroong bagong listahan ng mga airline sa bingit ng kailaliman. Mga pangalan na tumatakbo pa rin, na nagbebenta pa rin ng mga tiket, ngunit nag-iipon ng mga utang na imposibleng bayaran. Ngayon ay ibubunyag natin ang 9 na pangalan na dapat mong malaman dahil kung mayroon kang tiket sa kanila, baka makakuha ka ng hindi kasi siya na sorpresa. Magsimula tayo. Pakistan International Airlines ipinagbawal at wasak. Kung merong isang airline na sumadsad na sa lahat ng kahulugan, iyon ay ang Pakistan International Airlines. Ang kasaysayan ng PIA ay ang kasaysayan ng isang hindi mapipigilang paghina. Itinatag noong 1946, isang taon bago ang kalayaan ng Pakistan, ito ay naging isa sa mga pinakaprestiyosong airline sa Asia. Ngunit ang mga dekada ng masamang pamamahala, korupsyon at panghihimasok na pampulitika ay nagdala rito kung nasaan ito ngayon. Ipinagbawal sa Europa at Estados Unidos na may astronomikong utang at isang reputasyong luray-luray na. Ang nakamamatay na hampas ay dumating noong 2020. Isang investigasyon ang nagbunyag na halos 1/4 ng mga komersyal na piloto ng Pakistan ay may mga pekeng lisensya. Hindi sila nakapasa sa mga pagsusulit, wala silang kinakailangang pagsasanay, at gayon pa man ay lumilipad sila na may mga pasahero sa loob. Ang iskandalo ay ganoon kalaki na ipinagbawal ng European Union ang PIA na lumipad sa kanilang airspace. Ginawa rin ng Estados Unidos ang pareho. Sa isang gabi, nawala sa airline ang mga pinakamakikitang ruta. Yaong mga nag-uugnay sa Pakistan sa London, Birmingham, Paris at New York. Simula noon, ang PIA ay nagpapatakbo lamang ng mga domestic na flight at sa ilang destinasyon sa Asia, tulad ng Dubai, Jeddah at Kuala Lumpur. Ngunit kahit sa mga rutang yon, ang mga problema ay nagpapatong-patong. Ang utang ay lumalampas sa $2 bilyong. Ang mga manggagawa ay ilang buwan nang hindi sumasahod, ang mga welga ay palagi, at ang mga eroplano ay nananatili sa lupa dahil sa kawalan ng mga ekstrang bahagi. Ang gobyerno ng Pakistan ay sinubukang isa-pribado ang airline sa ilang pagkakataon. Ngunit walang mamumuhunan ang gustong bumili ng isang kumpanya na may ganoong kasirang reputasyon at isang lumang plota. Sa 2026, ang PIA ay isang naglalakad na bangkay. Kung meron kang mga tiket sa kanila, mas mabuti pang humanap ka ng mga alternatibo dahil ang posibilidad na ang mga flight na yon ay makansela ay napakataas. Mga airline ng Argentina. Ang walang hanggang problema ng Argentina. Ang pag-uusap tungkol sa aerolinya sa Argentinas ay pag-uusap tungkol sa isang klasiko sa mga listahan ng mga airline na may krisis. Ang pambansang airline ng Argentina ay ilang dekada nang nalulugi at ang mga sunod-sunod na gobyerno, maging sila ay peronista o makrista, ay sinubukang isa-pribado ito, ibenta ito, isara ito, o iligtas ito ng walang tagumpay. Ang problema ay istruktura at tila walang solusyon. Ang aerolinya sa Argentinas ay mayroong napakalaking plantiya
na may napakataas na gastos sa paggawa na bunga ng mga dekada ng mga sama-samang kasunduan na pabor sa mga unyon. Meron itong hindi mahusay na plota na may mga lumang eroplano na kumokonsumo ng mas maraming gasolina kaysa sa mga moderno. At meron itong network ng mga ruta na kinabibilangan ng mga destinasyong hindi gaanong kumikita, tulad ng mga flight sa mga lalawigan ng Patagonia na pinapanatili para sa mga pampulitikang dahilan, hindi pang ekonomiya. Sa tuwing sinusubukan ng isang gobyerno na bawasan ang mga ruta o bawasan ang mga tauhan, pinararalisa ng mga unyon ng bansa sa pamamagitan ng mga welga at ang gobyerno ay umaatras. Sa 2026, ang sitwasyon ay mas malala kaysa dati. Ang Argentina ay dumadaan sa isang malalim na krisis pang-ekonomiya na may implasyon na lumalampas sa 100% taon-taon, isang patuloy na debalwasyon ng kanilang pera at mga reserbang internasyonal na nasa pinakamababang antas. Ang gobyerno ay walang pera upang patuloy na pundohan ng airline na nangangailangan ng buwanang paglilipat ng $10 milyong upang mabuhay. Ang mga pagtatangkang bawasan ng mga gastos ay bumabangga sa oposisyon ng unyon at ang mga pasahero, pagod na sa mga pagkaantala at mga pagkansela, ay pinipili ang mga dayuhang airline tulad ng LATAM, Copa o American Airlines upang lumipad sa ibang bansa. At para sa mga low-cost tulad ng Flybondi o JetSmart upang lumipad sa loob ng bansa. Ang Aerolíneas Argentinas ay technical na bangkarota at nabubuhay lamang salamat sa mga tulong ng Estado na paunti-unting nagiging mahirap bigyang katwiran. Kung ang airline ay hindi talaga magbabago ng istruktura, ang katapusan nito ay maaring malapit na. At sa pagkakataong ito, marahil ay walang posibleng pagsagip. Kenya Airways, ang utang na hindi tumitigil. Ang Kenya Airways ay isa sa mga pinakamahalagang airline sa Africa na may estratehikong posisyon sa silangan ng kontinente at isang hub sa Nairobi na nag-uugnay sa 10 destinasyon. Ngunit isa rin ito sa mga pinakabaon sa utang. Ang kumpanya ay ilang taon nang nalulugi, nag-iipon ng utang na lumalampas sa $1 bilyong. Ang mga pagtatangka sa muling pag-istruktura ay nabigo ng paulit-ulit at ang mga shareholder, kabilang ang gobyerno ng Kenya at ang bangkong KCB, ay pagod na sa paglalagay ng pera. Ang mga problema ng Kenya Airways ay marami. Sa isang banda, ang kompetisyon sa Africa ay lumalaki ng lumalaki. Sa mga airline mula sa Golpo tulad ng Emirates, Qatar Airways at Etihad, na nag-aalok ng mga direktang flight sa mga pangunahing destinasyon mula sa kanilang mga hub sa Dubai, Doha at Abu Dhabi. Ang mga airline na ito ay nag-aalok ng mga komportableng koneksyon at mapagkumpetensyang presyo. At paunti-unti silang nagnanakaw ng mga pasahero mula sa Kenya Airways. Sa kabilang banda, ang plota ng airline ay lumana at nangangailangan ng agarang pag-renew. Ngunit walang pera upang bumili ng mga bagong eroplano. Ang mga Boeing 737 at 787 na pinapatakbo nila ay may mataas na average na edad. At ang mga gastos sa pagpapanatili ay tumataas. Sa 2026, ang Kenya Airways ay nananatili sa alanganin. Ang krisis sa turismo sa silangang Africa, na pinalala ng mga problema sa seguridad sa ilang kalapit na bansa at ng kompetisyon mula sa iba pang mga destinasyon, ay lalo pang nagpababa sa bilang ng mga pasahero. Ang airline ay desperadong naghahanap ng kasosyong mamumuhunan, isang estratehikong mamumuhunan na maglalagay ng pera at pamamahala kapalit ng isang pakikilahok. May mga pangalang lumitaw tulad ng Ethiopian Airlines, ang malaking karibal sa reyon, o kahit ang ilang airline mula sa Golpo. Ngunit ang mga negosasyon ay humahaba at hindi dumarating sa magandang resulta. Kung ang Kenya Airways ay hindi makakahanap ng kasosyong iyon sa mga darating na buwan, maaari itong sumunod sa landas ng iba pang mga airline sa Africa at maglaho. Biktima ng isang utang na imposible ng bayaran. Czech Airlines, CSA,
ang kwentong Czech na naglalaho. Ang Czech Airlines, nakilala sa daglat nito na CSA, ay isa sa mga pinakalumang airline sa Europa. Itinatag noong 1923, ito ay may higit sa 100 taon ng kasaysayan. Ito ang unang airline sa mundo na nagpatakbo ng mga regular na flight na eksklusibong gamit ang mga jet noong mga taon ng 60. Sa panahon ng Cold War, ito ang naging pintuan papasok sa silangang Europa para sa maraming manlalakbay mula sa kanluran. Ngunit hindi binabayaran ng kasaysayan ang mga utang at ang CSA ay ilang taon nang nasa malayang pagbagsak. Ang mga problema ng Czech Airlines ay nagsimula bago pa ang pandemya. Ang kompetisyon ng mga low-cost sa Europa tulad ng Ryanair at Wizz Air ay unti-unting sumira sa kanilang mga tradisyonal na ruta. Ang pagpasok ng Czech Republic sa European Union at ang liberalisasyon ng merkado ng himpapawid ay nagpahintulot sa 10-10 airline na mag-operate sa Prague at ang CSA ay hindi natutong makibagay. Ang plot ay paunti-unting nabawasan, ang mga ruta ay nakansela at ang mga pasahero ay nawala. Ang pandemya ay isang nakamamatay na hampas na hindi na nito na-recover. Noong 2021, ang Czech Airlines ay pumasok sa pagkalugi. Tila, ito na ang katapusan. Ngunit isang grupo ng mga mamumuhu ng Czech ang nagligtas dito sa huling sandali. Gayunpaman, ang pagsagip ay hindi gaanong nakatulong. Sa 2026, ang plota ng CSA ay nabawasan sa 4 na eroplano na lamang. Lahat sila ay Airbus 320 na nagpapatakbo ng mga charter flight para sa mga tour operator at ilang panapanahong destinasyon tulad ng Paris o Amsterdam. Ang airline ay tumigil na sa paglipad sa karamihan ng mga destinasyon na nagpasikat dito. Ang mga manggagawa ay umaalis, ang ilang natitirang eroplano ay may mga problema sa pagpapanatili, at ang tatak na naging pambansang pagmamalaki ay naglalaho araw-araw. Ang Czech Airlines ay hindi na isang pambansang airline. Ito ay isang anino na lamang ng dati. At malamang na sa mga darating na buwan ay masaksihan natin ang huling pagsasara. Ang pagtatapos ng isang dantaong kasaysayan na naglalaho ng walang ingay. Ngunit hindi lahat ng mga airline na nasa panganib ay nasa mga koordinatong ito. Sa mga bansang ito na may mga problemang istruktura o malalim na krisis pang ekonomiya. Sa kabilang panig ng mundo, sa hilagang Europa, sa mga isla ng Pasipiko, sa higanting Asyano, may iba pang mga airline na umuuga rin. Mga higante na may kasaysayan, mga pambansang airline, mga kumpanya na tila matatag, ngunit ang perpektong bagyo ng kompetisyon, ang mga utang at ang mga krisis ay nagdala sa bingit ng kailaliman. Sa susunod na kabanata, maglalakbay tayo sa Scandinavia, sa Fiji, sa India, sa Sri Lanka at sa Malaysia upang alamin ang kanilang mga kwento. Mga airline na lumalaban upang mabuhay, ngunit ang hinaharap ay hindi tiyak. Sa Scandinavian Airlines ang krisis sa hilagang Europa. Kapag iniisip natin ang Scandinavia, iniisip natin ang mga maunlad na lipunan, matatag na ekonomiya, at mahusay na serbisong pampubliko. Ngunit kahit ang mga bansang Nordiko ay hindi nakakaligtas sa mga ligalig ng industriya ng himpapawid. Ang SAS, Scandinavian Airlines, ang pambansang airline ng Sweden, Denmark at Norway, ay ilang taon nang nasa isang desperadong pakikipaglaban upang mabuhay. At sa 2026, ang hinaharap nito ay higit na hindi tiyak kaysa dati. Ang SAS ay may maluwalhating kasaysayan. Itinatag noong 1946, ito ay naging pioneer sa mga rutang transpolares na nagpaikli sa mga distansya sa pagitan ng Europa at Hilagang Amerika. Sa loob ng mga dekada, ito ang naging paboritong airline ng mga manlalakbay sa negosyong Eskandinavo.
simbolo ng kalidad, at pagiging nasa oras ng mga Nordiko. Ang pangunahing problema ng SAS ay ang kanilang mga gastos sa paggawa. Ang mga sama-samang kasunduan sa Scandinavia ay kabilang sa mga pinakamabubuti sa mundo. Matataas na sahod, maiikling oras ng trabaho, mahabang bakasyon, at napakalakas na proteksyon ng unyon. Napakabuti niyan para sa mga manggagawa. Ngunit para sa isang airline na nakikipagkumpetensya sa mga low-cost tulad ng Norwegian na nagkaroon din ng mga problema, o Ryanair, ito ay isang pabigat na imposibleng iangat. Ang SAS ay kailangang magbayad ng higit na malaki sa kanilang mga piloto at tauhan kaysa sa kanilang mga katunggali. At iyon ay makikita sa presyo ng mga tiket. Ang pandemya ay isang napakatinding hampas. Noong 2020, ang mga eroplano ng SAS ay nanatili sa lupa at ang mga kita ay bumagsak. Ang airline ay nag-ipon ng mga utang at kailangang humingi ng tulong sa mga gobyerno ng Sweden, Denmark at Norway. Ngunit ang mga tulong ay dumating na may mga kondisyon. Kailangang magbawas ng mga gastos, bawasan ang mga tauhan, at mag-ayos ng istruktura. Noong 2022, sumailalim ang SAS sa Kabanata 11 ng Batas sa Pagkalugi ng Estados Unidos. Isang mekanismo na nagpapahintulot sa mga kumpanya na protektahan ang kanilang sarili mula sa kanilang mga pinagkakautangan habang nag-aayos ng istruktura. Tila ito ay isang pansamantalang solusyon, ngunit ang mga problema ay nagpatuloy. Sa 2026, ang SAS ay nananatili sa alanganin. Ang mga pagtatangkang bawasan ng mga gastos ay bumabangga sa paglaban ng unyon. Ang mga gobyerno ng Scandinavia na mga shareholder ay pagod na sa paglalagay ng pera at gustong ibenta ang kanilang mga bahagi. Ngunit ang paghahanap ng mamumuhili ay hindi madali. Ang airline ay nangangailangan ng isang malakas na kasosyo sa industriya. Isang tao na maglalagay ng kapital at pamamahala. Ngunit igagalang din ang pagkakakilanlang Eskandinavo. May mga pangalang lumitaw tulad ng Lufthansa, Air France-KLM, o kahit ang EAG, ang may-ari ng British Airways. Ngunit ang mga negosasyon ay humahaba at hindi pa natatapos na magkaroon ng katiyakan. Habang nangyayari ito, ang kompetisyon ay patuloy na nagpapahirap. Ang Norwegian, pagkatapos ng sarili nitong pag-aayos ng istruktura, ay muling lumaki. Ang mga airline sa Golpo ay nag-aalok ng mga koneksyon sa Asia mula sa mga hub na Eskandinavo na may napakamapagkumpetensyang presyo. At ang mga European low-cost ay patuloy na nakakakuha ng bahagi sa merkado sa mga rutang maikli ang distansya. Ang SAS ay nagbabawas ng plota, nagkakansela ng mga ruta at nagtatanggal ng mga tauhan. Ngunit ang mga pagkalugi ay hindi tumitigil. Ang tanong ay, gaano katagal pa itong makakayanan? Darating ba ang isang huling minutong pagsagip? O sa huli ay masasaksihan natin ang paglalaho ng isang simbolo ng hilagang Europa? Fiji Airways, ang pag-asa sa turismo. Sa gitna ng karagatang Pasipiko, libu-libong kilometro ang layo mula sa anumang kontinente. Mayroong isang maliit na paraiso na tinatawag na Fiji. Ang mga dalampasigan nito na may puting buhangin, ang mga tubig na turkesa, at ang mga luxury resort nito ay umaakit sa mga manlalakbay mula sa buong mundo. At ang responsable sa pagdadala ng mga manlalakbay na yon ay ang Fiji Airways, ang pambansang airline ng bansang islang ito. Ngunit ang pag-asa sa turismo ay may presyo. At sa 2026, ang Fiji Airways ay nagbabayad ng malaki para dito. Ang kasaysayan ng Fiji Airways ay ang kasaysayan ng isang relatibong tagumpay.
Itinatag noong 1951, nagawa nitong iugnay ang mga nawawalang islang ito sa mga destinasyon tulad ng Australia, New Zealand, Estados Unidos at ilang lugar sa Asia. Ang plota nito, bagamat maliit, ay moderno, na may mga eroplanong Airbus at 330 at Boeing 737 na nag-aalok ng serbisyong lubos na pinahahalagahan ng mga manlalakbay. Ngunit ang laki nito ay siya ring pangunahing kahinaan nito. Nang isara ng pandemya ang mga hangganan noong 2020, ang Fiji Airways ay muntik ng gumuho. Ang turismo na kumakatawan sa 1/4 ng GDP ng Fiji ay ganap na naparalisa. Ang airline ay halos wala ng kinita at kailangang humingi ng tulong sa gobyerno at sa mga internasyonal na pautang upang mabuhay. Nabuhay ito, oo, ngunit naiwan itong napakahina. Sa 2026, ang pagbawi ay hindi naging kasing bilis ng inaasahan. Ang turismo sa mundo ay naapektuhan ng inflasyon, ang mga geopolitical na tensyon, at ang mga pagbabago sa gawi sa paglalakbay. Bukod dito, ang kompetisyon sa Pasipiko ay lumalaki ng lumalaki. Ang mga airline tulad ng Qantas, Air New Zealand, American Airlines at United ay nagdagdag ng kanilang mga flight sa mga isla na nag-aalok ng mga direktang koneksyon mula sa kanilang mga hub na direktang nakikipagkumpetensya sa mga ruta ng Fiji Airways. Ang airline ay kailangang mag-iba-iba, maghanap ng mga bagong ruta at bagong merkado na hindi gaanong umaasa sa turismo sa bakasyon. Sinubukan itong magbukas ng mga flights sa mga destinasyon tulad ng Tokyo, Singapore o Vancouver. Ngunit hindi madaling makipagkumpetensya sa mga malalaking kumpanya sa Asia. Kailangan din itong i-renew ang kanyang plota. Ngunit ang mga bagong eroplano ay nagkakahalaga ng 10-10 o daan-daang milyong dolyar. At ang Fiji Airways ay walang ganong pera. Ang gobyerno ng Fiji, na siyang pangunahing shareholder, ay hindi maaring patuloy na maglagay ng pondo ng walang hangganan. Ang ekonomiya ng bansa, bagamat matatag, ay maliit at mahina. Kung ang Fiji Airways ay hindi makakahanap ng isang mamumuhunang kasosyo o isang estratehikong alyansa na magpapahintulot dito, na lumago nang hindi nawawala ang pagkakakilalan nito, maaari itong maging isa pang biktima ng Pasipiko. Isang maliit na airline sa isang napakalaking karagatan, nakikipaglaban sa mga higante na kayang magtiis ng mga pagkalugi sa loob ng maraming taon, habang siya ay hindi kayang magkaroon kahit isang pagkakamali. Air India, ang higanteng naghahanap ng paglipad. Ang India ay isa sa mga pinakamabilis na lumalagong merkado ng himpapawid sa mundo. Daan-daang bilyong tao ang lumilipad bawat taon at inaasahang ang bilang na iyon ay madodoble sa mga darating na taon. Sa merkadong iyon, ang pambansang airline, ang Air India, ang dapat na maging reyna. Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Air India ay may komplikadong kasaysayan. Itinatag noong 1932 ng industrialistang si J.R.D. Tata, naging simbolo ito ng pagmamalaking Indiano sa loob ng mga dekada. Ngunit ang mga dekada ng pamamahala ng Estado, panghihimasok na pampulitika at kawalan ng pamumuhunan ay unti-unti itong nagpabagsak. Noong 2020, nang pumutok ang pandemya, ang Air India ay nag-ipon ng mga utang na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at mga pagkalugi taon-taon. Ang gobyerno ng India, pagod na sa paglalagay ng pera, ay nagpasyang isa pribado ito. Noong 2022, ang Grupo Tata, ang mismong nagtatag nito 80 taon na ang nakakalipas, ay muling nakuha ang pagmamay-ari ng Air India. Ang balita ay tinanggap ng may pag-asa. Ang mga Tata
ay isa sa mga pinakarespetadong conglomerate sa India na may karanasan sa iba't ibang sektor at isang reputasyon ng mabuting pamamahala. Tila ito na ang simula ng isang bagong panahon. Ngunit ang pagsagip sa Air India ay hindi madali. Ang airline ay may napakalaking utang, isang tumatandang plota, isang napakalalim na kultura ng kumpanya, at isang matinding kompetisyon. Sa lokal na merkado, ang Indigo, isang low-cost, ay nanghingibabaw ng may kamay na bakal, na may higit sa 50% ng bahagi sa merkado. Ang SpiceJet, Go First at iba pa ay nakikipaglaban para sa natitira. Sa international na merkado, ang mga airline sa Golpo tulad ng Emirates, Qatar Airways at Etihad ay nag-aalok ng mga komportableng koneksyon at mapagkumpetensyang presyo na umaakit sa milyon-milyong pasaherong Indiano. Ang mga tata ay naglalagak ng bilyon-bilyong dolyar upang i-renew ang plota, pagbutihin ang serbisyo at gawing moderno ang imahe ng Air India. Sila ay nag-order ng daan-daang bagong eroplano sa Airbus at Boeing, ang pinakamalaking order sa kasaysayan ng abyasyon. Sila ay nag-aayos ng mga cabin, pinapabuti ang pagkain, nagsasanay ng mga tauhan. Ngunit ang mga resulta ay matagal bago dumating. Ang pagbabago sa pananaw ng isang airline na sa loob ng mga dekada ay naging kasing kahulugan ng mga pagkaantala, masamang serbisyo at mga lumang eroplano ay hindi nagagawa sa isang gabi lamang. Sa 2026, ang Air India ay nananatiling isang airline na nasa panganib. Ang mga pagkalugi ay nabawasan, ngunit hindi nawala. Ang utang ay nananatiling napakalaki. Ang kompetisyon ay hindi nagbibigay ng pahinga. At ang mga pasahero, bagamat nagsisimula ng mapansin ang pagbuti, ay nag-aalinlangan pa rin. Kung ang Air India ay hindi magawang patatagin ang kanyang pagbawi sa mga darating na taon, kung hindi nito makukuha ang bahagi sa merkado at muling maging kumikita, ang pangarap ng mga tata ay maaring maging isang masamang panaginip. Ang pambansang airline ng India ay maaring mauwi sa pagkasipsip ng iba o simple lang, maglaho. Sri Lankan Airlines, ang islang lumulubog. Ang Sri Lanka ay isang bansa na may sinaunang kasaysayan, isang kaakit-akit na kultura at isang masagganang kalikasan. Ngunit isa rin itong bansa na nakaranas ng isa sa pinakamalubhang krisis pang-ekonomiya sa kanyang kasaysayan. Noong 2022, ang inflasyon ay tumaas ng husto. Ang mga reserbang internasyonal ay naubos, nagkulang ang pagkain, gasolina at mga gamot. Ang gobyerno ay gumuho, ang pangulo ay tumakas, at ang bansa ay nasa bingit na kailaliman. Sa kontekstong iyon, ang Sri Lankan Airlines, ang pambansang airline, ay hindi maaaring maging maayos. Ang Sri Lankan Airlines ay itinatag noong 1979. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ito ng estratehikong alyansa sa Emirates na namahala sa airline at tumulong dito na lumago. Ngunit ang alyansa ay natapos noong 2008 at mula noon, ang airline ay pababa ng pababa. Ang mga problema sa pamamahala, ang korupsyon at ang kawalan ng pamumuhunan ay unti-unti itong napabagsak. Ang krisis pang-ekonomiya ng Sri Lanka ay isang nakamamatay na hampas. Ang utang ng Sri Lankan Airlines na mataas na dati ay lalong tumaas. Ang gobyerno, na siyang pangunahing shareholder, ay walang pera upang iligtas ang airline. Ang mga pagtatangkang isapribado ito ay nabigo ng paulit-ulit. Noong 2024, sinubukang ibenta ito. Ngunit walang mamumuhunan ang napakita ng isang kapani-paniwalang alok. Noong 2025, sinubukang muli ito na may parehong resulta. Sa 2026,
Ang Sri Lankan Airlines ay nasa critical na sitwasyon. Ang plota ay nabawasan sa 100 eroplano. Lahat sila ay inuupahan at may mga kontratang malapit ng magtapos. Ang mga ruta ay kinakansela ng sunod-sunod. Hindi na ito lumilipad sa Europa, maliban sa London, at ang rutang iyon ay nasa alanganin. Ang mga flight sa India, na siyang pangunahin nilang merkado, ay binawasan. Ang mga pasahero ay tumatakas sa ibang mga airline. Emirates, Qatar, Etihad, Air India. Lahat sila ay nag-aalok ng mas magandang koneksyon at mas magandang serbisyo. Ang mga manggagawa ay ilang buwan nang nakakaranas ng pagkaantala sa mga bayad. Ang mga supplier ay humihingi ng bayad ng cash. Ang mga eroplano ay may mga problema sa pagpapanatili. Ang Sri Lankan Airlines ay isang pasyenteng may taning na ang buhay sa isang bansang bangkarota. Kung hindi lilitaw ang isang mahimalang mamumuhunan, kung walang huling minutong pagsagip, ang airline ay maglalaho. At kasama nito, mawawala ang isang bahagi ng kasaysayan ng Sri Lanka. Malaysia Airlines, ang airline ng mga trahedya. Mayroong mga airline na nakaranas ng mga aksidente, na dumaan sa mga krisis, na kailangang mag-ayos ng istruktura. Ngunit kakaunti ang nakaranas ng naranasan ng Malaysia Airlines. Noong 2014, ang Malayang Airline ay nakaranas ng 2 sa mga pinakamalaking trahediya sa kasaysayan ng abyasyon. Noong 8 ng Marso, ang Flight 370 ay naglaho sa radar na may 239 na tao sa loob. Hanggang sa araw na ito, hindi alam kung ano ang nangyari. Ang mga labi ay hindi kailanman lumitaw. Ang mga tsorya ay dumarami. Ang misteryo ay nananatiling hindi nare-resolve. Pagkalipas ng 4 na buwan, noong 17 ng Hulyo, ang Flight 17 ay pinabagsak ng isang misil sa ibabaw ng Ukraine, na ikinamatay ng 278 tao na nakasakay doon. Ang 2 hampas na yon, kasama ang isang mahinang pamamahala at ang matinding kompetisyon sa Timog Silangang Asya, ay nagdala sa Malaysia Airlines sa bingit ng pagkalugi. Ang mga pasahero ay huminto sa paglipad kasama nito. Ang mga ruta ay nabakante. Ang mga pagkalugi ay nagpatong-patong. Ang gobyerno ng Malaysia, na may-ari ng airline, ay kailangang isabansa itong muli at maglagay ng pera upang iligtas ito. Sa mga sumunod na taon, sinubukan ng Malaysia Airlines na mag-ayos ng istruktura. Nagbawas ito ng plota, nagkansela ng mga ruta, nagtanggal ng mga tauhan, nagpalit ng imahe. Ngunit ang bigat ng mga aksidente ay nananatiling napakabigat. Sa tuwing may naghahanap ng flight papuntang Malaysia, naaalala nila ang nangyari. Sa tuwing ang isang pasahero ay sasakay sa isang eroplano ng Malaysia Airlines, iniisip nila ang 370. Sa 2026, ang airline ay hindi pa rin makaahon. Ang kompetisyon sa Timog Silangang Asya ay matindi. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, ang mga low-cost tulad ng AirAsia, lahat sila ay nag-aagawan sa iisang bahagi. Ang Malaysia Airlines ay isa lamang sa kanila. At hindi ito ang pinakamahusay. Ang plota nito ay lumana. Ang serbisyo nito ay mapapabuti pa. Ang imahe nito ay sira na. Ang airline ay naghahanap ng mga mamumuhunan. May mga pag-uusap sa Japan Airlines, sa Qatar Airways, sa mga lokal na grupo. Ngunit walang nagkakaroon ng katuparan. Ang gobyerno ng Malaysia ay hindi maaring patuloy na maglagay ng walang katapusang pera. Kung ang Malaysia Airlines ay hindi makakahanap ng isang malakas na kasosyo sa industriya na tutulong dito na muling sumigla, ang hinaharap nito ay hindi tiyak. Sana balang araw ay malampasan nito ang trahediya.
Ngunit samantala, nananatili itong isang airline na nasa panganib. Hanggang dito ang 10 airline na bangkarota o nasa panganib na yung 2026. Mula South Africa hanggang Malaysia, mula Argentina hanggang Scandinavia, lahat sila ay may parehong kahinaan. Ang abyasyon ay isang negosyo ng napakakitid na margin, kung saan ang anumang krisis ay maaring maging huling hampas. Ang ilan sa mga airline na ito ay may higit sa 100 taon ng kasaysayan. Ang iba ay medyo bata pa. Ngunit lahat sila ay nasa bingit ng kailaliman ngayon. Kung mayroon kang mga tiket sa alinman sa kanila, manatiling may kaalaman. Subaybayan ang mga balita. Tingnan kung ang iyong mga flight ay nakansela at kung kinakailangan, magreklamo. At kung nag-iisip kang bumili ng murang tiket sa isa sa mga airline na ito, isipin kung sulit ba ang panganib. Dahil ang isang murang tiket ay maaring maging napakamahal kung maiiwan kang nakatambak libu-libong kilometro ang layo mula sa bahay.